Chapter 6, Blockchain. What is blockchain? Ang blockchain ay isang shared at secure digital record or ledger na ginagamit sa pag-imbak ng transaction. Ito ay decentralized. Ibig sabihin ay data ay nakastore sa maraming computer sa halip na iisa lang ang may control. Wala itong isang tao o kumpanya na nagmamayari nito. Transactions are recorded as blocks. Ang bawat transactions ay nire-record bilang isang block. Each block is linked to the previous one. Ang bawat block ay nakalink sa unang block. Kaya tinatawag itong chain o kadena, sila ay magkakaugnay. At blocks use cryptographic codes, hashes. Gumagamit ng cryptographic codes or hashes para mapanatiling secure at bawat block. Transactions ay verified using consensus. May mechanisms bago maitala ang transactions. Ito ay pinapatunayan ng mga kalahok sa network gamit ang consensus. Mechanism tulad ng proof of work. Kailangan may computational power para ma-verify. And proof of stake based sa dami ng hawak ng asset. And once record data is immutable. Kapag naitala na ang isang block, hindi na ito mababago o mabubura. Ito ay permanente na. Key of features of blockchain. Distribute ledger. Ang record ay ledger o ibinabahagi ng maraming gumagamit. Ito ay nakastore sa isang lugar lamang, kundi sa maraming computer. Immutability. Ang mga record sa blockchains ay hindi nagbabago o nabubura kahit kailanman. Kahit na itala na, permanente na ito. So, meron tayong smart contracts. Mga automatic na digital agreement. Ito ay parang kontrata na kusang gumagana kapag tugunan ka ng kondisyon nang hindi nakailangan ng tao. And we have public cryptography. Gumagamit ito ng susi o key para sa masigurado at seguridad. At meron tayong may public key parang address at private key parang password na ginagamit para patunayan ang pagkakailanlan at protektahan ang transactions. So, we have benefits of blockchain. Meron tayo niyan. Greater trust. Ito yung pinagkakatiluan talaga natin. Ginagamit ito sa mga matataas na bangko or sa mga government. Dahil shared at transparent ang data, mas nakakaroon ng tiwala ang mga gumagamit dahil nakikita lahat ng transactions. So we have enhanced security. Mahirap i-hack o baguhin ang blockchain dahil nakalink ito. Ang mga blocks na gumagamit ito ay cryptography. So we have better traceability, madaling subaybayan ang mga asset o produkto mula sa simula hanggang dulo. And we have increased efficiency, mas mabilis ang proseso dahil hindi na kailangan marami ng middleman o tagapamagitan. And then we have automation, gamit ang smart contracts, maraming proseso at automatiko na nababawasan ng mano-manong trabaho. Types of blockchain. And we have public, bukas para sa lahat ng ganitong uri, kahit sino mang pwede sumali. Mag-verify ng transactions at makikita ang mga record. Halimbawa nito ay ang Bitcoin. And meron tayong private, kontrolado ng isang organisasyon.
Hindi basta-basta makakasali kahit sino. Tanging may-ari o mga inimbita lamang pwedeng gumamit nito. At permission, may limitasyon ang access. Kailangan paintulot bago makasali. Hindi ito ganap na bukas, pero hindi rin ganap na pribado. And consortium pinamamahalaan ng isang grupo o ilang organisasyon. Sila ang magkakasamang nagpapatakbo at nagdidesisyon sa network. So we have evolution of blockchain started with Bitcoin 2008. For digital, nagsimula itong Bitcoin noong 2008. Ginamit ito bilang digital money o digital na pera. Expanded with Ethereum 2015. So, introducing smart contracts. Lumago ang Ethereum noong 2015. Dito ipinakilala ang smart contracts na may automatikong kontrata. Now used in finance, healthcare, supply chain, and more. And continues to grow with AI, IoT, DEFI, and NFTs.